Good evening, everyone. Can someone verify if my voice is clear? Hello? Hello, can someone verify? Okay, sir. Okay. So I'll be sharing now my presentation. So our topic for tonight is statistics and probability. So these are the things that we will be discussing for tonight under this lesson. First, statistics. We have descriptive statistics and inferential statistics. We have types of data. We have measures of central tendency and measures of dispersion. This is only for the statistics part, and and later on we will have the probability. So we have now this statistics. Statistics is a branch of mathematics that deals with collecting, organizing, analyzing, interpreting, and presenting data. So statistics basically, no, before to maka-start og analyze og data, mag-collect gito og mga data. Next, after collecting data, mo na din ang i-organize na to siya based sa ilang mga characteristics and information nga ginahatag. Right after that, we analyze. Unsa may pasabot sa mga data. Then later on, we will interpret. Like, after na to ma-analyze ang data, unsa man lugar iyang buot pasabot. And the last is we will present the data. So, di natataguan ng data, but we will present it to others. So, there are two types or there are two subtopics of statistics. We have descriptive and inferential statistics. So, first, again, we have descriptive and we have inferential statistics. Under descriptive statistics, our main goal is just to summarize and describe the data that we are given. So, syempre, ato lang yun siyang i-summarize, i-present lang nato ang data, and what buhaton, we just have to describe. And then, dili ta mag-predict. Like, ato lang i-present ang data. I-describe, mo lang ng purpose sa descriptive statistics. So, under descriptive statistics, there taga-solve sa itong mean, median mode, mga range, standard deviation, and then we will present it through charts and graphs. So basically, under descriptive statistics, ato lang yung gina-present ang data. And then we have also the inferential statistics. So under inferential statistics, dahil na taga-create og predictions or ga-create ta og literal na mga mga inferences. Like kung tagaan ta ani nga data, ato siyang gi-analyze. Mura ginatubag nato ang question nga what then? Like unsa lugar atong ma-expect in the future? Mo na siyang main purpose sa inferential statistics. Basically, yung purpose, again, is to infer or mag-predict ta beyond sa itong gina-observe nga data. Dara nagakahitabo ang mga trend. No? Kung tagaan kag data nga mga inani at this specific time, o sa lugar pod sa future. So, literally, mo nang purpose sa inferential. We have to infer unsay mahitabo sa future. So, under inferential mo na nang natay hypothesis testing, deviation. So, mo na siya kanang bitong sa tong thesis sa inyong thesis, di ba? Katong mga na mga gagamit aning mga inferential statistics katong ga-present mong data through regression analysis and so on. So we have also scales of measurement. So na to ni siya, no? First, we have nominal. Sa nominal, ato lang yung i-describe ang data. Like, based on colors. Sa yung gender, ato lang yung i-present kung sa ordinal. Ang ordinal nga measurement or scale of measurement, ang order matters.
na siyang atong kung tagaan ta og data, makategorize nato siya like na mga satisfaction level, 'di ba? Mo na siyang ordinal. Na ranking. So na siya ranking. Like literally order matters. Then we also have interval and ratio. Sa interval, kining interval and ratio mo na siyang mga numbers ng atong mga data. Numbers ng atong gina-present nga data. So interval, ordered siya. And the difference sa mga values kay naay meaning. Like for example, kini temperature. Kining like kung maghatag kag range of temperature from 10 to 20, kanang in between sa 20 and 10, ga-signify siya og meaning. Like from 10, like 10 degrees Celsius, dili kayo grabe ka init, dili siya init, then pagkapos sa 20 degrees, it is relatively warmer. So mo na siyang pasabot sa interval. And also wala siya true zero. Again, like for example sa temperature, 'di ba ang 0 degrees Celsius na siya meaning nag-signify siya nga tugnaw siya. Bugnaw kaayo. So wala siya true zero. Like ang zero niya dili pasabot nga wala, but naay meaning. Like for example again, ang 0 degrees Celsius dili pasabot nga walay temperature. There is mo nang bugnaw siya. Busa na siya meaning. Whereas kining ratio, same ra gyapon siya sa interval, it's just that na siya true zero. For example, kining height. Kung zero imong height, it means wala kay height, di ba? Kung weight, zero imong weight, that means weightless, di ba? Kung age, zero imong age, it means wala kay edad, no? Na siya true zero, di ba? Na siya true zero, pasabot ang iyang zero literal gid nga pasabot nga wala, di ba? So mo na siya ang ratio. Now we have the central tendency, no? Balik-balik na ni sa tua. Bisan pag sa atong sa man junior high school na ni siya. So central tendency is a way to describe the center or typical value in a set of data. So ang central tendency, like literal nga central tendency, unsang value na ay tendency nga ma-concentrate ang whole values, no? Siyang like unsa kaya ang typical nga data ang mag-describe sa whole data set. So mo na siyang mga measures of central tendency. So mean, syempre mo na siyang average of all values. It's ang media, mo na siya ang the middle value when data is, or median na siya, median, the middle value when data is ordered. And then we also have mode, the value that appears most often. So ang mean, again, is ang average lang sa whole, sa tanan data set. Ang median, mo na siyang kinsang nasa tunga-tunga kung imong i-arrange ang imong data from least to greatest. And then, ang mode, mao na siyang value nga ga-appears most often. Like kinsa ang value ang gabalik-balik. So natin mga example ana. So it's Saturday afternoon at the Civil Engineering Department and the tension is thicker than freshly poured concrete. The infamous REE Weekly Assessment just wrapped up. The one everyone dreads but secretly knows is a necessary evil to survive the semester. 7 students, fresh from their weekend battles with bending moments, shear forces, and deflection equations, handed in their scores for the latest assessment out of 40 points. Sumado nilang scores, 33, 29, 35, 29, 32, 38, 29. So determine the mean, median, and mode of their scores. So first, ang mean, di ba? Ang mean is just the average of the data set. So maraming ang formula, mean x bar is equal to the summation of the values or sa tanan value nga naata over n. Ang n mo na siyang number of values nga naa sa atua. So basically ato lang isulat tanan values. So natay 33, natay 29, 35, 29, 32, 38, and 29. Mo na siya tanan, i-add lang nato na atong mga data. Then we will divide it by pila sila kabuk data. Yapon nato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So there are 7 data. That is why ang value sa tong n is 7. So calculating, we have mean of
32.14. Next, we have median. Di ba ang median is defined kung i-arrange daw nimo ang data katong naa sa tunga mo to atong median. So atong i-arrange ang atong data set from least to greatest. So mama niya itong row nga data set. 33, 29, 35, 29, 32, 38, and 29. So ato siyang i-arrange from least to greatest. Nara, ako siyang i-arrange. Naitulo ka 29, so mag-una ang tulo ka 29 kasi sila ang pinakagagmayong value. Then, followed ang 32, then 33, then 35, then 38. Pangitaon din nato asa ang tungaan ni sa ilaha. So, basically, no, makita nato nga ang center value is ang 32. That is why, ang atong median here is 32. Kini siya nga case, no, dali ra kay nato nakita ang median. Kaya ang gihatag sa tuwa nga mga values or ang number of values nga nasa tuwa kay 7. No, dali ra kay nato makita ang values. What like naabitoy diretsong naitunga diretso which is ang 32. What if for data set nga ang number of values kay even? Like for example in ani, even number siya, 2, 4, 6, 8. There are 8 data here. So saan ito pagpangita ang median? Siyempre, kuhaan lang gyapon nato ang tunga, which is from here, makita nato nga ang nasa tunga is ang 32 and 33. However, kuhaan pa niya po nato ang ilahang average. So kuhaan natong average sa duha kay dapat isa lang mangyud ang value sa median. So kuhaan lang natong average ni 32 and 33, that is 32 plus 33 divided by 2, that is equal to 32.5. So our final answer for the median here is 32.5. Now for the mode, di ba ang mode is defined as kinsa tong sigig value nga sigig balik-balik. So atong niya itong mga data here, so makita na to nga ang value nga sigig balik-balik is ang 29. No? Ikatulo ni balik si 29. That is why siya ang atong mode. Siya ang value nga gabalik-balik. And for the information of everyone, now sa mode ni siya, if duha ka values mag-tie for highest frequency or duha ka values imong nakita or na-consider as mode, ang tawag ana nga dataset is bimodal. Now, kung tulo pud ka values or more ang nag-tie sa mode, ang tawag po na nga dataset is multimodal. So next, measures of dispersion. So by the way, dispersion, it just means nga how dispersed or how your data set varies from each other. Like iyang mga value unsa man ka different from each other. Unsa siya ka disperse. Mo ra siyang pasabot sa measures of dispersion. So nadya po different measures of dispersion. First, we have the range. So basic running range, it is just the difference between the highest value and the lowest value in a data set. So mo ra niyang formula. Range is equal to the maximum value minus the minimum value. Imo lang i-minus ang pinakadako nga value sa imong dataset sa pinakagamay nga value sa imong dataset. Now we have the variance. It measures how spread out the data values are around the mean. So ang variance, imo gina-measure kung unsa ka spread out ang other values from the mean. Like, unsa sila kalagyo sa mean. Like, for example, ang mean is 12. Nga yung mga values kay 68. And naapoy 72. So, that means nga, katong si 68 and 72, layo kayo siya. Sobraan, dako ra kayo iyahang variance. Kay spread out ra kayong value around the mean. So, naiduwa ka formula sa imong variance. This is the first one. Sigma squared is equal to the summation of the quantity mu minus x squared over n. And the other one is s squared is equal to the summation of the quantity x bar minus x squared over n minus 1. So kini siya is mga formula ni sa variance, no? But it differs kung unsay gihatag nga nature sa imong dataset. If population variance ang ginapasolve, mo ni siya ang imong formula. If population variance.
if population variance, kini ang imuhang formula. Now, if we have sample variance, kini ang imuhang formula. Actually, gina-mention na sa imuhang problem nga ang imong data is just a sample of a population or mao na gid siya ang population itself. So, if sample lang siya of a population, so basically, kini mong gamitan nga formula. If kuan siya, if population na gid siya, kini imong gamitan nga formula. So next, we also have standard deviation. So basic learning formula sa standard deviation, square root lang sa imuhang variance. Same ra gyapon, it is a measure lang gyapon of deviation. Like unsa gyapon kalayo ang imuhang data from each other. So mo lang ni siya, imo lang i-square root ang variance, di ba? Makita nimo ani here, imo lang gikuha ang iyang square root, mo na imo standard deviation. Mao pa ni siya para sa imong sample standard deviation, square root lang gyapon ni sa imong variance. Meron population standard deviation and sample standard deviation. Naputay interquartile range or RQR. So ang IQR pod ka, it tells you how spread out the middle part of your data is. So nakafocus siya sa middle part. So imo makita dani if nabay mga outlier, like mga outlier mo na siyang mga values nga super layo na gyud sa imong mga middle values. Okay? So mo yung formula sa IQR, it is just the Q3 minus Q1. So later on sa example, makita nato unsa na si Q3 and unsa na si Q1. So sample problem, Pipito, owner of Pizza Para sa Bayan, wants to check how consistent his delivery team is. One evening, he recorded the delivery times in minutes of 6 random deliveries: 23, 18, 26, 20, 22, and 21. The problem is, we need to help Pipito measure how consistent his delivery times are by calculating the following. So first, ang range. O, sa'yo na ning range. Di ba again, ang range is just the difference of the maximum value minus the minimum value. So kung tanaw na to ang given, ang pinakadako nga value here is 26. Pinakagamay nga value is 18. So i-minus lang na to ang duwa. 26 minus 18, that is 8. So na natin yung value sa range. Next is sample variance. Ang formula ni sample variance, that is S squared, is equal to the summation of x bar minus x squared over n minus 1. So before to maka-proceed, no, kailangan sa nato kuhaon si x bar. Kinsa gina si x bar? Di ba mao na si mean. Kuhaon sa nato si mean. Unahon sa nato kuha si mean. Mean is just the summation of our data divided by pila sila kabuok data. So 23 plus 18 plus 26 plus 20 plus 22 plus 21 divided by 6. Makuha na to ang mean nga 21.67. Now sa sample variance, it is better no nga ma-present nato ang atong mga values in a tabular form. So ato siya i-tabulate. Mao ni siya, inani ni siya. Mao ni siya kining sa first column, mao ni siya tong mga data. Naratong 23, 18, 26, 20, 22, and 21. Sa second column, dari nato ibutang si x minus x bar. X minus x bar, kini lang. Si x, kini which is, for example, kini si 23, minusan lang nato siya sa atong x bar, which is na-solve na to kaganina nga 21.67. So kini, mo ni siya ang mga values nga nangakuha. Like for example, kining second row, 23 minus 67 equals 1.33. Next row, 18 minus 21.67, that is 3.67. Next row, 26 minus 21.67, that is 4.33. Next row, 20 minus 21.67, that is negative 1.67. Next row, 22 minus 21.67, that is 0.33. And last row is 21 minus 21.67, that is negative 0.67. Right after that, sa third column,
no, kini nga column, squared lang nini mong naa sa imong second column. So first row, 1.33 squared natay 1.77. Negative 3.67 squared natay 13.47. And so on and so forth. Now, observing the formula sa tong sample variance, di ba s squared is equal to the summation of our x bar minus x squared. So, kini siya nga quantity, kini nasa numerator, makuha na to na siya by summing up these kaning values nato nga naa sa ato ang third column sa table. So, ato lang siyang i-add. So, kung ato ni siyang i-add tanan, si 1.77, 13.47, 18.75, 2.79, 0.11, and 0.45, kung kuha na tilang value, ay ilang sum, ang more result is 37.34. Okay? Next. Lapatan na human sa sample variance. So, input lang nato siya sa ato ang formula. S squared is equal to, kini siya, summation, which is nakuha na nato no, nga 37.34. Then, i-divide lang nato siya sa n minus 1. O, pila gani atong n? O, atong n is 6. Kaya natay, unom ka data gihatag. So, calculating this value, this equation, makuha nato si sample variance equal to 7.47. Next, sample standard deviation. Di ba ang standard deviation kay kuhaon lang niya ang square root ni sample variance. So dali ra kayo. Kuhaon lang niyo mong square root ni sample variance. So square root of 7.47, makuha nimo si sample standard deviation, value of 2.73. Then last, we have the interquartile range or the IQR. So ang first step nga buhaton nato para makuha nato si IQR is arrange nato atong dataset from least to greatest value. So nara, mo na ni ang order data. So atong row nga dataset na ni 23, 18, 26, 20, 22, and 21. So kato siyang i-arrange no mauna si 18, masunod si 20, masunod si 21, si 22, si 23, and si 26. Right after that, the formula again is Q3 minus Q1. So right after that, i-divide na to ang dataset into upper half and lower half. And kuhaon doon na yun nato ang median sa each half. So since namatay 6 values, ay 6 data here, i-divide na nato siya isa ka upper half, na po isa lower half. So bali tagtulo-tulo sila. Kay lower half, mo niyang data. Si 18, si 20, and si 21. Kung kuhaon na to ang median ani ni 18, 20, and 21, ang katunga lang na value which is si 20. So mao na atong Q1. Para kay upper half or Q3 nga data napud si 22, 23, and 26. And kuhaon na to ang median sa tulo ka data, ang nasa tunga nga value, that is 23. So mo na niya itong Q1, natin Q1 nga 20, natin Q3 nga 23. So i-minus lang nato, IQR is equal to Q3 minus Q1, nakuha na nato si IQR, which is 3. Now, extension for this question, kuha na to ang mga outliers. Kung nabay outliers, ang mga outliers again is mga values nga layo na kayo sa middle. Like among aning given nga data, among 23, 18, 26, 20, 22, and 21, nabay outliers sa ila. Like layo na kayo sa median. So i-solve na to na siya. So mo ni siyang formula no nga kailangan nato para ma-solve ang outlier. So si outlier na siya mga fence, na kay lower fence. Kung mugawas ka beyond sa lower fence, you are considered outlier. Napo na siya upper fence. If mugawas ka sa upper fence, mulapas imong value sa upper fence, consider ka as outlier. So ang formula sa lower fence is Q1 minus 1.5 times the IQR. Di ba nasot na natay Q1? Q1 na to, narao, 20.
minus na lang nato siya 1.5 times IQR, which is ang atong IQR is 3. So atong lower fence is 15.5. Tanawon din nato ang atong data set. Tanawon nato atong data set. Nabay value nga mas nibaba sa 15.5? If wala tay outlier sa ato ang lower fence. So check na po nato ang upper fence. So ang upper fence, ang formula is Q3 plus 1.5 times IQR. Sa atong Q3, na-solve na nato, which is 23. Plusan lang nato 1.5 times IQR, which is 3. Na-solve nato kaganina. Ang atong upper fence is 27.5. So tanawon din nato ang data set. Nabay value nga nilapas og 27.5. Di ba wala, 26 na ang pinakadako, so wala ra siya nilapas sa upper fence. Pasabot, wala nilapas sa upper fence, wala po kay outlier sa upper fence. That means, both fences, wala kay outliers. So more na siya ang pasabot sa outliers. So, nanata sa probability nga topic. So, sa board exam, no, ang probability kay usually mo ni siyang ginaalay sa mga student. Like, di na nila gina-studyhan, not because sayon kayo, but because lisuran jud kayo ang mga students. No? Anyway, so ang probability lang yun is the measure of how likely something is to happen. Like, unsa kaya ni siya, mahitabo ba ka ni? More gina siyang probability. No? It is a number between 0, that means dili gid siya mahitabo, like totally impossible, and then 1, which is very certain nga mahitabo gid siya. So more ang probability, how likely something is to happen. So there is ata sa mga basic. We have here sample space. It is denoted by the symbol S. So ang sample space, mo lang siyang mga possible outcomes sa isa ka experiment. Like kung mag-experiment ka, mo ni siyang mga things or mga stuffs nga imong gi-expect nga possible mo gawas. Like for example, kung mag-roll ka og die, imong sample space, unsa kay possible nga mo gawas sa imong pag-roll sa die? It could be tagaan ka niya face nga 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. So mo na siyang mga possible nga outcome kung mag-roll ka og die. Now, for example, napod kay word nga math, nya gikuha na siya gi isa-isa, gi separate ang MATH, gisulat sa papel, gihulog sa bowl. Then tagaan daw kag chance nga magpili adtog randomly, mag-choose ka, mag-pick ka sa bowl. So unsa imong possible nga makuha? Unsa imong mga possible nga outcome nga imong ma-pick sa bowl out sa word nga math? So na kay M, na kay A, na kay T, napod kay H. So more na siya imong sample space. Now under sa sample space, natay event. Kining event subset lang siya sa sample set. Kung nakay buong possible outcomes, kung magkuha lang kag ang numbers adto, like representation adto, mo na siyang ginatawag nga event or subset lang sa imuhang sample space. O for example, di mag-roll ka og die. So ang imong possible, di ba nga sa imong sample space, possible gyud mo gawas si 1 2 3 4 5 6. Ang example po na nga subset, what if even numbers lang? O di ba nag-roll kag die pero dapat even numbers lang. So ang pasabot subset ana is pasabot adto makaproduce kag subset nga 2, 4 and 6 because 2, 4 and 6 are part siya sa sample space enrolling a die, but at the same time even numbers sila. So mo na siyang pasabot sa sample space. Now, mag-choose na kag random letter sa math. So imong whole sample space MATH. Pero imong subset, mag-example kag subset, what if vowel lang? So isa lang, letter A lang. So pasabot si letter A, subset na siya ni sample space nga math. Mo ni siyang mga example pod, so kung mag-toss ka og coin, mo ni siyang mga possible outcomes.
Then magpili ka og sa nina, mo ni siya mga possible outcomes. So mo ni mga sample spaces. So there are many types of events. So pinakauna, simple event. Kini simple event, mo lang like ga-expect lang ka og isa lang ka outcome. Isa lang ka outcome ang imong gusto makuha. Like for example, mag-roll ka og die, ang gusto lang nimo kay isa lang mo gawas, like si 4 ang mo gawas nga face. So muna siya simple event, isa lang imong gusto mo gawas nga outcome. Naputay compound event. Kanang compound event, gusto ka og 2 or more outcomes, no? Like dili lang isa. For example, nakay duha ka murag criteria bitaw, consider siya nga compound event. Like for example, mag-roll ka og die, tapos gusto ka makakuha og even number. So daghan ka og possible nga outcomes. We have 2, 4, and 6. So nag-accept ka og 3 possible outcomes. So man ang compound event, ga-receive ka og more than 1 outcomes. Again, sa simple event, gusto lang ka og 1 outcome. Pero sa compound event, ga-accept ka og more than 1 nga outcome. Then we also have the mutually exclusive event. So mo ni siyang mga event nga dili ga kahitabo at the same time, no? Literally nga exclusive, no? Exclusive. Dili sila wala sila relationship from each other, no? And so for example, kini gyapon kung mag-roll ka og die, nya gusto ka makakuha og a specific number, no? Dili ka pwede mag-decide nga gusto nimo kuhaon nga number is odd at the same time even number siya kay wala may nana. Ang number lang gid kay could either be odd and even. Walay number nga can be both, no? So mo na siya nga exclusive ang imuhang event. Like kung mag-roll ka og die, dili pwede nga mag-release ka og criteria nga gusto nako ang mo appear nga face kay odd number at the same time even number siya. No, that can't happen. So that is mutually exclusive event. Like magpa-event kag una nga gusto niyo makuha si odd number and then another event na pod nga gusto niyo makuha si even number. So again, duwa siya ka dapat imong mga event ka exclusive. They can't happen at the same time. So next we have independent event. Kini pong independent event, mo ni siyang mga event nga dili siya maka-affect sa each other. Like kung buhaton nimo nga experiment, wala siya effect kung magbuhat na pod ka sa isa ka experiment in mind. O for example, kung mag-toss ka og coin o mag-roll ka og die, nabay epekto sa possible sa result kung buhaton na nimo nga experiment? No, wala. Like for example, kung mag-toss ka og coin, maka-apekto dai kung unsay result sa imuhang die, di ba dili? No? Kaya kung mag-toss ka og coin, yung possible outcome head and tail. Maka-apekto din ang head and tail kung mag-roll ka og die, di ba dili pod? No? So mo na siya independent event. Like lahi-lahi ang imong ginabuhat sa event. Wala siya relationship from each other. So next we have counting techniques. So daghan tag counting techniques no gamit kini siya sa ato ang probability. So first we have the fundamental counting principles. So mag-ihap ka. So ginatawag po ni siya as multiplication rule. No? So mo ni siyang basic definition gamit kining counting principle. So if one task can be done in m ways and a second task is n ways, then both tasks can be done in m times n nga ways. So for example, so ang pasawot lang ani is kung ang isa ka gusto nimo buhaton is mabuhat siya in specific number of ways, and then ang isa na pud ka gusto nimo buhaton is mabuhat na pud siya in a specific number of ways. All together, ma-create ka og m times n ways nga mabuhat nimo siya both. So for example, so kung mag-choose kag outfit, no? Nakay tulo ka shirts, o red, blue, and white. Napod kay duha ka pairs of pants, black and brown. So how many different outfits can you make by choosing one shirt and one pair of pants? So sa shirt pa lang daan, pila ka ways man ka makapili, 'di ba? Ikatulo kay nay red, blue, and white. Nasa pairs of pants, nakay duha ka ways makapili,
black and brown. Overall, kung mag-create ka og outfit, that is just the shirt nga number of ways makapili ka sa shirt times the number of ways makapili ka sa pants. So that is just 3 times 2. So, 6 pairs or 6 ways ka maka-initiate kung unsay mo gusto nga outfit out from 3 shirts and 2 pairs of pants. Example number 2. The password consists of 2 letters followed by 3 digits. Letters can be chosen from 26 alphabets. Digits can be chosen from 0 to 9, so there are 10 digits. How many different passwords can be created? So, kung mag-create ako ng password, naay 5 tanan. 5 ka buok siya tanan ka, 5 ka buok siya entity. Pinakauna daw dapat, na daw kay 2 letters. So, kini po si 2 letters, mag-select ka gikan sa 26 alphabets. Then, ang imuhang password to be followed by 3 ka digits. And maka-choose ka from 0 to 9. So, number of ways maka-create ka og password. So, pinakauna nimo, di ba, first 2 letters, o pila makabuk imong mapilian. Since na may 26, di ba, ka letters sa alphabet. So, nakay 26 ways magpili para sa imong pinakauna nga entity sa imong password. Then sa second nimo nga entity sa imong password, dadto gyapon ka magkuha sa mga alphabet. So pila na pud ka ways? That is another 26 ways nga magpili ka og entity para sa imong password. Now, para daw sa last 3 nga entities sa imong password, dapat daw 3 digits, dapat daw mga digits siya. Nakuhaon na to siya from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, naay pulo ka buok, no, nga makapili ta. So, para sa imong third entity sa imong password, nakay pulo ka buok nga pwede pilian. Sa fourth nga entity sa imong password, na pud kay pulo gyapon, kay 10 man gyapon ka digits ang imong pilian. And sa last one is, nagyapon kay pulo, kay 10 digits man. So, imo na siyang i-multiply all together. So, there are 676 ways para maka-create ka og password gikan sa 26 alphabets and 10 digits nga number. And last example, kung magbuhat ka og meal. So, for a meal, pwede daw ka makapili og 2 types of starters, 3 types of main course, 4 types of desserts. How many different meal combinations can you order? So, syempre, dali ra kaayo. Number of ways, 2. Kay una, sa starters, pwede daw ka makapili og 2 ka buok. So, nakay 2 ways. Next, sa main course, nakay 3 ways. No? Kaya na may 3 ka course available. And then last, sa dessert, nakay 4 ways. Kaya na may 4 ka dessert available. So, overall, kung mag-create ka og meal choice, nakay pila ka ways. We have 24 combinations. So 24 ka buok ways ka makapili sa imuhang meal. So more na siya ang fundamental counting principle. Sorry. We have factorials. So ang factorial kay, it is the total number of different ways you can put n unique items in a sequence, one after another. No, mag-count lang gid kag mga possible orders no nga ma-arrange nimo ang entity or n number of things. For example, you have 5 different books and want to arrange all of them on a shelf. How many different ways can you arrange these books? These 5 books. So unsa daw nga mga ways ma-arrange nimo ang books? So ayun na kay ni siya, n factorial lang ka. That is 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So, yun siya analysis. So, nakay 5 ka libro. Kung magkuha kag isa, ay nakay 5 ka libro daan. So, pinakauna ni mo nga i-arrange, nakay 5 ka way nga makapili among atong 5 ka libro para mao imong ibutang. So, pag makuha na nimo to, 4 na lang nabilin. Timesan din na nimo imong 5
ug pila na pud ka buok ka way nga makapili na pud kag kinsa imong una i-arrange. So succeedingly mag-follower na siya. Ma-times mo siya 3 times 2 times 1. Pag 1 na, napili na nimo tanan books. So pag multiply, we have 120 different ways para ma-arrange nimo ang 5 books. Race result. So now there are 4 runners in a race. They finished first, second, third, and fourth. How many different possible orders of finishing can there be? So na upat ka runners, nga napoy kaning murag upat ka arrangement, first, second, third, and fourth. So wala pa kabalo sa result, but imong gina-analyze like pila kaya ang possible orders kung i-arrange nimo sila kung kinsay ma first, second, third, and fourth. So same ra gyapon sa gigbuhat nato ani example 1 and factorial ra gyapon. So di ba nakay sa ko siyang isulat no. 4 times 3 times 2 times 1. Di ba nakay upat ka runners no? Kung nag-select kung gusto ka mag-assign kinsa ang first, nakay upat ka choices, pinakauna, that is why nakay 4. So pila na nabilin, napili na nimong isa, tulo na lang ka runners. Kung mag-assign ka sa second place, napakay tulo ka choices. Mo nang 3 akong ibutang here. O pagka third placer, 2 na lang nabilin, kaya na-assign naman nimo si first and second. First and second placer. So that is why nakay 2. Ang last, kato na lang isa nabilin, siya na ang 1 na lang siya mabutang here. That is why ma-arrange na to siya in 24 possible orders. Kung nakay upat ka runners, there are 24 possible orders kinsang ma first, second, third, and fourth. O last, next, si permutation. O si permutation, arrangement lang siya sa mga objects, pero kailangan si order. Like ang order does matter. For example, kinino, nakay 3 letters, A, B, C. Sa permutation, di ba, kailangan ang order. So, ato daw ma-arrange ni si ABC, like ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Kung tanawon na to sila each group, pares-pares ra og mga letter, no? Puros ra yung makita na si A, na si B, na si C. Pero ang order here matters. Like for example, kini si ABC versus ACB, although pareha sila og mga entity, but ang ilahang order is lahi. Busa, sa permutation, makonsider na to si ABC as different from ACB. Si ACB pod, different na siya kang BAC. Even though pareha sila og entity kung tanawon nimo, but as a group, lahi sila. So, mo na siya ang permutation. Formula sa permutation is just equal to n factorial over the quantity of n minus r factorial. Next, we have combination. So, ang combination, no, mo po ni siya ang arrangement or selection of items in which ang order does not matter. No, dili ga matter ang ilahang order. So, same example, nakay letters A, B, and C, no? A, B, and C. Si ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, sa combination nga topic, same ra na sila. Kaya again, wala may pulos dani or wala may value dani ang order. So, bisan pag si ABC, balintuhangon na nimo, imo nimog CAB, makount ra na siya as similar. Diba sa permutation, makount siya nga, dili sila parehas, no? Si ABC, ACB sa permutation, lahi. Lahi siya sa BAC, lahi siya sa BCA. Pero sa combination, kina sila mga entities, ABC, ACB, BAC, ma-consider na sila as parehas. Kaya again, sa combination, dili ga matter ang order. So ang formula for combination is just n factorial over n minus r factorial times r factorial. Next, dito sa mga sample problems. So, sample problem 1. How many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 6 and 7 and no digits
no digit appears more than once. So mag-select daw ka og 5 digit nga telephone numbers, but dapat magsugod siya og 6 and 7. Og dapat daw walay digit nga balik-balik. Gingon dariyo, no digit appears more than once. Syempre, mo niya itong pilianan nga mga number. No, kay from 0 to 9 man daw ka magpili og numbers. So we have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So sa pinakauna daw, dapat di ba mag-start siya sa 6. So magbutang sa tamo niya itong 5 ka telephone number. 5 digit nga telephone number. 1, 2, 3, 4, and 5. Sa pinakauna daw, dapat mag-start si 6. So ikapila ta sa out ani nga piliana nato from 0 to 9. Ikapila ta makapili og 6. Kas alang, isa ra man si 6. So natay one way. One way of selecting 6. Sa second portion, di ba dapat ang mo follow daw kang 6 kay si 7. So out na pud ani nga given, ikapila ta makapili kang 7. That is only times 1 lang gyapon. Pero pagka third, fourth, and fifth, bisag kinsa natong pilion. Pero dapat dili sila magbalik-balik. So pila ang next? Next is 8. Nganong 8 na lang man? So yapon nato pila tanan, no? 2, 4, 6, 8, 10. So natay pulo nga pwede pilian from 0 to 9. However, 8 na lang atong mapilian sa sunod. Kay wala na dapat apil si 6 and 7. Kaya nagamit naman nato na siya sa atong first 2 digit. Kagingon sa problem nga dapat mag-start daw ang atong 5 digit telephone number with 6 and 7. Unya, succeedingly, giingon pagid nga dapat walay magbalik-balik nga number sa atong 5 digit number. So that is why sa third digit sa atong telephone number, 8 na lang atong pwede pilian because si 6 and 7 eliminated na. Kaya nagamit naman nato siya initially. So para sa atong fourth nga telephone number, atong mapilian na lang kay pila na lang kabuok. 7 na lang kabuok, no? Kay nawala na si 6 and 7, then pag abot sa ika-third nga digit, natanggalan na po siya isa. So mo na 7 na lang. And then last, 6 na lang dayon. So overall, natay 336 ka 5-digit telephone numbers nga ma-create nato out sa gihatag nga criteria sa tuang problem. Now for problem number 2, how many numbers are there between 99 and 1,000 having at least one of their digits 7? So ang gipangutana lang ning problem to, pila daw ka buok number from 100 to 1,000 kay between 99 man. From 100 to 999 kay between man sa 99 and 1,000 ang number nga naaday at least 7. Like for example, 700, di ba na siya 7. Unsa pa man? 507, na siya 7. 571, na siya 7. No? At least daw magpakita si 7 once. So pila daw ka book sila overall. So kung sa board exam, isa-isahaw na nimog sulat, no, atan kag siyam-siyam. Pero kung kabalo ka yung probability, o mas dali na nimo makuha, pila ka buok numbers in between 99 and 1,000 nga nagpakita si 7 at least once. So pwede ta mag-create og formula. Nara tong formula na, no? Pero narasi mo unsa ano yung pag-analyze ang problem. But ginainani na ko siya pag-analyze. So, di ba between 99 to 1,000 mag-start kag 100 ana, padulong kang 999. So puro sila 3-digit number. 'Di ba 100, 'di ba 3-digit number kay tulo ka digit ang nasa number. Si 999 pod 3-digit number Japon siya. So nani atong buhaton. Total number of 3-digit numbers. So pila ka buok 3-digit number between 99 and 1,000. Then minusan din nato siya total number of 3-digit nga dili gapakita si 7.
So pasabot kung i-minus nato si total number of 3 digit, minusan nato siya og 3 digit number nga magpakita, nga dili magpakita si 7, ang answer ana is motong number of digits nga magpakita si 7 at least once. Okay? So kuhaan sa nato si total number of 3 digit number. So natay 3 digit number. So pila ka buok sa 3 digit number, di mo mag-start magdita sa 100, no? So ma-eliminate ni si 0. Kaya kung mag-start ka dani og 0, dili na siya 3 digit number. Kaya may mo siya example, 077. So saan mo na siya pagbasa? That is just 77. 018, that is just 18. Dili siya 3 digit number nga mukaingon tanganay 100. So dapat mag-start ta kang 1. So dari sa first nato nga choice dari sa atong placement here, ma-eliminate nato si 0. So pila ra dapat tong pwede pilian? Na lang tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No? So 9 lang dapat ta here, pinakauna. 9 lang. Times, pila na pud ka buok pwede na to mapilian. So pwede na 10. Pwede na maapil si 0. Kay like 106, di ba si 0 na tong an. So pwede na to mapili si 0. Kinailiwitan pod, pwede pagyapon si 0. So times 10, napatay 10 ka buok nga pwede mapilian. So total, mag-minus din tag total number of 3 digit number that 7 does not appear. So, pinakauna, tulog yapon. First choice, 8 na lang siya. Nganong 8 man? Dapat again, sa pinakauna sa digit sa tong number, walay appeal si 0. Kisa pa'y walay appeal dapat si 7. Kaya again, atong goal dani kay kanang dili man mo appear si 7. So eliminated si 7. So pila na lang atong mapilian out from 10 na minusan na tog 0, na minusan na tog 7, ang mabili na lang 8 na lang sila kabuk mapilian. Next, pila na sad ang next na pilian? 9. Ang nganong 9, ang ni-increase siya. Eliminated si 7, pero pwede na nato magamit si 0. That is why 9 nandari. Next Japon is 9 Japon. So kung i-times ni mo ng 9 times 10 times 10, minusan din mo 8 times 9 times 9, ang answer is 252. So naday 252 kabuok nga number, 3-digit number, again that is between 99 and 1,000, nga at least daw nagpakita si 7 once. Problem 3, find the number of permutations of the letters of the word Allahabad. So pangitaon na nato ang permutation sa letters. Narako lang gipad ako Allahabad. So mo ni siya guys. Basta gani inaani bitaw number of permutations sa mga letters, mo ra nimong formula. Number of permutation is just equal to n factorial, o n factorial mo ni siyang pila ka book letters present times ay divide lang din mo siya og n ay factorial sa ga-repeat nga letter. Like for example, kining Allahabad, na kay 9 factorial, mo nimong n kay na 9 ka letters here. Na si A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 factorial. O kinsa may nag-repeat? Si letter A, ikapila nag-repeat si letter A? 1, 2, 3, 4. That is why nakay 4 factorial. O kinsa pa yung nag-repeat nga letter? Na si letter L. That is why nakay 2 factorial here. Napabay nag-repeat? Wala na yung nag-repeat. So mo na ni siya ang ato ang equation. So the answer to this is 705.60. So mo ni siyang permutation sa ato ang Allahabad nga letter. Problem 4. In how many of the distinct permutation of the letters in Mississippi do the 4 I's not come together? So dapat di daw mag-uban si I together. In how many ways man nato ni ma-permutate? So natong word Mississippi, di ba? Pwede gamit ta ma-create ani og formula. Mura gyapon number of permutation
is n factorial over the factorial of the repeating value. Mara ni siya, Mississippi, natay 11 ka letters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, ang nagbalik-balik nga letter, we have I. 1, 2, 3, 4. So, natay 4 factorial. Napoy S. Ikaw-apat dyan po nagbalik si S. 1, 2, 3, 4. So, we have 4 factorial. Sa pinagbalik sa letter P, kaduha. So, natay 2 factorial. So, ang answer is 3, 4, 6, 5, 50. Ay, 3, 4, 6, 50. Pero mo ni siya ang ways nga ma-permutate nato si Mississippi. Pero ang question kay dapat daw ang upat ka I will not come together. So, dapat daw dili magdikit si I. Kay kung magdikit ang I, pasabot ana, ay ang mga magdikit nga I, dili siya part sa ato ang gusto nga buhaton. So dapat kini siya mamainusan pa ni. Kini si 3, 4, 6, 50. Kaya again, si 3, 4, 6, 50, mamay siyang whole permutation sa word nga Mississippi. Pero kung i-consider na nato nga dapat di ay dili mag-uban si 4, mag-minus ta ani. So pila unsa tong i-minus? Mag-minus ta ani og 8 factorial over 4 factorial over 4 factorial times 2 factorial. Mag-minus ta ani considering daw nga si I nagkadikit, like si I i-consider nato siya as one group. O di ba? Atong gi-group si I. So isa na lang siya yang representation. So pila man ni sila tanan nabilin? 8 na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 factorial. Then ang nagbalik-balik si letter S, we have 4 factorial. And na pa'y nagbalik nga si P, we have 2 factorial. So natay 840 nga nagkadikit. So ito siyang i-minus, we have 3, 3, 8, 10. Next, problem 5. From 5 students, A, B, C, D, E, how many ways can you choose 3 to be president, vice president, and secretary? So nado kay 5 ka students, A, B, C, D, E. How many ways daw maka-create ka or maka-choose ka og president, vice, and secretary? So we know nga ang order ani mag-matter, dili pwede magkarambola si president, vice president, and secretary. Since ang order ani ga-matter sa tong gamiton, that is permutation. So basic ra kayong formula ni permutation. Mao ra ni. Si N mo na siya ang pila ka buok naa nga data. Si R, kining R, mo lang na siya ang pila ka buok ang imong gusto i-select. So here, si N nato is pila man sila ka buok ka students? 5. Si R, pila ka buok students atong gusto i-choose? 3. So substitute, input na nimo sa imong calculator, and ang answer to that is 60. Next, a committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. So mag-create daw kag committee gikan sa 2 men and 3 women. Ang dapat daw sa imong committee, committee kay nakay tulo ka tao ana. So sa letter A, how many ways daw can this be done? Sa kani ba kailangan ba nato ning order ani? Magpili ra magitag tao. So dili na kailangan ang order ani. So pag dili kailangan ng order, asa man na siya mabilong? Mabilong na siya kang combination. So ang formula ni combination, kini lang, n factorial over n minus r factorial times r factorial. Again, ang n, wala siya ang number of people present. Ang R, pila ka buok person na itong gusto i-select. So substituting, makuha na to ang value equals 10. Letter B, how many ways these committees
would consist of one man and two women. So in how many ways daw makakreate og kaning committee nga naay isa ka man and two women out from given nga two men and three women. So unahon sa nato og select og two women out from three women. So sayon na kayo, natay tulo ka women, mag-select lang daw ta og two women. So mora ni siya 3 factorial over 3 minus 2 factorial 2 factorial. That is 3. Sunod na po nato, mag-select na po ta og one man out of two men. So 2 factorial over 2 minus 1 factorial, 1 factorial. So there are two ways nga makaselect ka og man. So para maka-create din ka sa committee, times mo sila duha. So nakay 6 ways, no? Maka-create og committee nga makaselect ka og one man and two women out from two men and three women. Last problem sa itong permutation and combination. So determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if there is exactly one ace in each combination. So Dani, kailangan daw ka magbuo og 5 ka card, no? Out sa standard deck of 52 cards. And dapat daw na kay one ace in each combination. So here, 'di ba, sa deck of cards na kay 52. Kuha mo ang upat ka aces na may upat ka ace, no? Upat ka aces, no, sa standard deck sa card. Leaving you 48 na lang ang remaining cards nga dili aces. So 'di ba dapat 5 man ang imuhang i-create nga ibuo nga group or 5 card man imong ibuo, no? So ang 48 dapat sa 48 mag-select na lang ka og upat kay dapat daw ang ikalima kay gikan siya sa ace, no? So sa 48 mag-select lang kag upat. So that is 48 combination 4. So mo ni siya. Mag-select ka og 4 cards out of 48 cards, morning 194,580. And then namay 'di ba 4 aces, mag-select ka og isa. No, mo na siyang 4 combination 1. That is 4 factorial over 4 minus 1 factorial, 1 factorial. So there are 4 ways nga makaselect ka og ace out of 4 aces. Para magbuo nimo ang 5 card, i-times lang ni nimong duha. So that is the 48 combination 4 times 4 combination 1 times nimo ang ilang mga value, makuha nimo ning 770,320. So extend sa tagamay ha, kay na pa magi mga topics nga importante. So we have next, conditional probability. So si conditional probability, no, permit ni siya gagawa sa board exam. So kailangan nga at least, no, makasabtan ninyo unsay ang pasabot. Si conditional probability, it is a probability of an event given nga ang other event na hitabo na. So more ni siya nga question like, what is the probability of A happening if B has already happened? Like unsay probability nga si event A mahitabo given nga si event B kay nahitabo na. Murag inana bitaw. So more ni siya yung formula. The probability of A happening given that B happened is equal to the probability of both happening over the probability of B. So kini siya, kini nga notation, pagbasa ni is probability of A happening given that B has happened. Kini na pud siya kay probability of A and B nga mahitabo, and kini din si probability of B. So here. So sample number 1. Mo rin siya mga formula ha. Sample number 1. In a class of 40 students, 25 students passed math, 18 students passed English, 12 students passed both math and English. If a student is randomly selected and you know they passed math, what is the probability that they also pass English? Di ba, murag exactly good siya conditional probability. Kaya ang gipangutana here,
unsa day probability nga ang isa ka randomly selected nga student kay ni pasar sa English given nga kabalo ka ni pasar na pud sila sa math. So ana lang siya. So first, kung sa nato ang probability of students nga mo pasar og math. So namay 25 ka students nga gipasar og math. So 25 over pila ka students 40. So ang probability nga ang student na selected ni pasar sa math is 0.625. Kini probability of student nga ni pasar of English og English mo nang 18 over 40. 0.45. Then probability nga ni pasar siya both subjects. So na may 12 ka students ni pasar sa both subjects. So mo nang 12 over 40, that is 0.30. O nara. Dili ma-confuse nga gibali nako dari nag-una si A, dari nag-una si B. Same ra na siya, ikaw na lang gyoy pailin-ilin sa imong pag-input sa variable, like it is how you understand sa imong variable. Pero kini man gyud ang akong gi-consider nga letter B kay C students nga ni pasar sa English. Probability of A si 25 mo na students nga ni pasar pod og math. Since ang atong question kay unsa day probability ni English, what is the probability of the student nga ni pasar og English, which is mo ni si B, no? Given nga ni pasar siya kang math nga which is mo ni si A. Okay? So substitute the values. Nara, probability nga ni pasar siya both 0.3. Probability nga ni pasar siya sa math alone 0.625. So ang probability nga ni pasar siya sa English given nga kabalo ka ni pasar siya sa math is 0.48. Okay, next we have multiplication rule. It helps you find the probability that events both happen. So natay dependent no event nga dependent event. Mo ni siyang kung event 1 makaapekto siya sa other event. So mo lang ni siya. Formula is the probability of A and B is equal to the probability of A times the probability of B given that A happened. So kung ang events kay independent, dili siya maka-apekto from each other, ang formula lang ana kay probability of A and B to happen is equal to probability of A times the probability of B. So problem 1. You toss a coin and roll a 6-sided die. What is the probability that the coin lands heads and the die shows a 4? So unsa man ni siya, dependent or independent event? So basically kini siya is independent event, di ba? Kay kung mag-toss ka og coin, maka-affect di siya sa result sa pag-roll nimo sa die. Di ba dili? So makaingon ta nga ang kining duha ka events are independent from each other. So probability of tossing a coin is 1/2. Tossing a coin nga maglands on head is 1/2 kay nara mo kay duha ka possible outcome, head or tail. Nga gusto makag-head, so 1/2, that's 0.5. Now, kung mag-roll ka og die nga gusto ka ang outcome kay mugawas is 4, ang magpakita nga face kay 4, that is 1/6. Kaya pila de ka buok 4 sa die, di ba? Isa raman kay 1, 2, 3, 4, 5, 6 man na. So kas ara isa ra ka probability nga mo appear kay 4. So that is 1/6. Times nimo sila duha since independent event sila kini atong gamiton nga formula. Ang answer is 1/12. Problem number 2. A box has 5 red balls and 3 blue balls. You pick one ball, do not put it back, and then pick a second ball. What is the probability both balls are red? So, sabto nato pamayo ang event ha. Naday 5 ka red balls and 3 ka balls. So, naka 8 balls in total. Sa pinakauna
nag-pick ka og one ball, wala nimo siya gibalik og sulod. Like kung once picked, wala na nimo siya gibalik og sulod sa sudlanan. Imuha na to siya. So ang mabili na lang is 7 balls na lang. Then nag-pick na pod ka og second ball. So ma-change na ang probability kay 7 na lang man ang nabilin sa imong bunutanan og balls. So kini siya asa man nato ni siya ma-consider nga event? Dependent or independent? Consider nato ni siya as dependent variable because ang imong pagbunot sa pinakauna nga ball nakaapekto siya sa outcome sa pagpili na pod nimo or sa pagbunot na pod nimo og next ball. So anyway, ang gipangutana di kay what is the probability daw nga ang imong mapili nga balls kay parehas red balls. So kini siya tong formula. Since this is a dependent variable, kini ang atong formula gamiton. So first nimo nga buhaton itong pinakaunang event. Sa pinakauna nimo pag-pick sa ball, first nimo nga trial na ba kay 5 ka red balls. So there is 5/8 nga chance nga pag-pick nimo first trial mo ni siya ang imong probability nga red ball ang imong ikuha. Di ba kay na 5 ka balls, then pila sila ka balls in total? 5 red balls plus 3 blue balls na kay 8 balls. So ang probability nga red imong makuha sa imong first pick is 0.625. Para sa imong second pick, given nga humana ka sa imong first pick, 4 out of 7 na lang. Anong 4 out of 7? Kung sa first pick nimo nakuha na nimo si red, pila na lang ang mabilin para sa second pick? 4 na lang ka reds, no? 4 na lang ka red. Out of 7 na lang pod ka balls ang nabilin kay nakuha naman nimo ang isa. So ang probability para sa imong second pick nga red ball ang imong makuha is 4/7. So that is why i-multiply nilang nimo si 0.625 times 4/7. So ang answer to that is 0.357. So mo ni ang probability nga sa imong pagpili og ball consecutively twice, ang nga makuha daw nimo dapat is red, mo ni ang probability 0.357. Next na tay extend sa kita gamay ha, gamay lang gid, hapit naman. Next is ang addition rule. So addition rule finds the chance that at least once happens. Mo ning ginatawag nga or lang, at least lang sa duha, at least isa sa imong event is mahitabo. So napod tayo mutually exclusive. Mo nang they cannot happen together. So exclusive ang imuhang event. Ang formula ana kay P, A or B, like gusto nimo mahitabo either A or B, equal lang nimo ang probability of A happening, that is probability of A happening, plus probability of B happening. Naputay events are not exclusive. Like they can happen together. Pwede sila mahitabo all together. Ang probability formula for that, probability nga pwede mahitabo si A or B just equal to probability of A to happen plus probability of B to happen minus lang dayon probability of both B and A to happen. Sample problem. On quiz day, a professor asks students to prepare for 2 possible surprise topics. We have statics or strength of materials. From duha daw ilang pilian, either statics or strema. Now, from past experience daw, ang probability that the quiz is statics is 0.4. Ang probability po daw sa surprise quiz nga it will be on strema is 0.3. There is no chance daw nga ang quiz will cover both on the same day. Like, wala pa daw nahitabo nga duha ang idungan. Eh kung idungan ang duha, walay answer. Tabla. So what is the probability that the quiz is either on statics or strength of materials? So from the statements sa itong problem, asa na to siya makonsider? Siyempre, mutually exclusive. Yung statement dani nga, there is no chance that the quiz will cover both on the same day. So wala na probability nga sila may tabo all together. So they are mutually exclusive. Cannot happen together. So igora nimo add ang probability of A plus probability of B.
So pilang probability ni A? That is 0.4. Then probability ni B, that's 0.3. So answer is 0.7%. Or I mean 0.7 or 70%. Problem number 2, at a weekend market, the probability a customer buys bananas is 0.5. The probability they buy bread is 0.4. The probability they buy both is 0.2. What is the probability a customer buys bananas, bread, or both? O, kini siya, gitagaan na kag signal word, no? Gihatag na niya ang probability nga both will happen. Di ba mo na si P, probability of B and A. So that means nga, kini siya nga problem belongs under events nga not exclusive. So P, A, probability of A or B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of B and A to happen. So pilang probability ni A? That is probability nga magbuy siya banana, 0.5, plus probability nga magbuy siya og bread, 0.4, minusan lang din natag probability nga magpalit siya both, that is minus 0.2. The answer is 0.7 or 70%. O next, mo ni siya ang mga topics nga kaning kind of lisod pero siga occur gud siya sa board exam. First, we have the binomial probability distribution. Kining binomial probability distribution, mo ni siyang, like for example, kanang mag-take kag exam, wala ka nag-study, na 10 questions sa exam, unya gusto ka nga, pila kaya ang probability nga makakorek kag 5. Ana bitaw, mo ni siyang gamit sa mo ni siya ang use sa binomial distribution. Like na gitagaan kag trials, no? Number of trials. Then sa binomial probability distribution, dara nimo i-guess like ikapila ka mag-succeed ana out ato nga mga trial. For example na pod, kanang mag-shoot ka og free throw. For example, 3 free throws. Pila ka probability nga ma-shoot nimo ang tulo ka free throws. So mo ni siya ang binomial probability distribution. Ang formula to that is probability is equal to P raised to the power of x times Q raised to the power of n minus x, then n combination of x. So si P, mo yung probability of success, mo si letter P. Si Q, probability of failure. So ang formula lang ni Q is 1 minus P. Si X, mo yung number of success na gusto nimo ma-attain. And then si N, mo ng number of trials available. So for example, number 1, civil engineering student is playing a game where they toss a tiny hard hat onto a cone. The probability of landing it successfully is 0.3. The student tosses the hat 5 times. What is the probability they land in exactly 2 times? So, ipangsulat na to ang given. So, ang probability of success, 0.3 na raw. Probability of landing it successfully is 0.3. Q, again, si Q is 1 minus P. Di ba si Q kay probability of failure? So, 1 minus P lang. That is 1 minus 0.3 equal to 0.7. Si X, mo ni siya ang number of success. Ikapila na to siya gusto mo succeed. So, giingunda ni, what is the probability they land in exactly 2 times? So, naay ikaduha. 2 times na to siya gusto mag-land successfully. And then si N, pila ka book trials? Narao, 5 times. The student tosses 5 times. So, substitute lang nato ang mga values immediately. So, 0.3 squared times 0.7, 5 minus 2, then 5 combination 2, probability is 0.3087. So, mo na siya ang probability nga out sa 5 ka trials, ma-shoot na to ang tiny hard hat dadto sa cone twice. So next example, sorry, wala na part. Next example,
So a gamer notices that their old controller has a 20% chance of glitching every time they press a button. They press the buttons 8 times during a round. What is the probability that the controller glitches exactly 3 times? Isulat na itong mga given. Probability daw nga mag-glitch siya is 20% or that is 0.2. Ang Q, again, probability of failure or mo siyang probability nga dili mag-glitch. 1 minus P, that is 0.8. Then X, number of glitches or number of times na gusto na ito makita mag-glitch, that is 3 times. And then ang N, mo siyang number of trials. Kapila na ito gi-press ang buttons, di ba? 8 times. So i-substitute lang na ito ang given. That is, probability daw nga mag-glitch, makita na ito mag-glitch 3 times ang controller sa 8 na ito ka-attempt is 0.1468. So next, we have the geometric distribution. So kini pong geometric distribution, mopod ni siyang ang probability nga, for example, what is the probability nga on this specific trial ay ha na ko siya ma-achieve? Like for example, kanang again katong free throw, no, katong free throw, nakay tulo ka free throw. What is the probability man nga on the second free throw nimo nga attempt successful ka? So mao ni siya ang geometric distribution. 'Di ba? Sa binomial probability distribution, dadto kay out ani nga mga trials, pila kaya akong probability nga ma-achieve na ko ni nga success? Sa geometric distribution pod, lahi pod siya. Iya pod dani kay like dari pod kay what unsa may probability nga ani nga specific trial dari nako siya ma-achieve ang first nako nga success. Mo po ni geometric distribution. So mo ra ni yung formula, gamay ra ni siya. The probability is equal to Q raised to the power of K minus 1 times P. Where again, ang Q is the probability of failure. Ang K kay trial number, like atong trial nga imong gusto i-aim. Like dapat ani nga fifth trial, unsa akong probability nga mo success na. So mo na siya ang imuhang K. Ang P din kay probability of success. So sample problem. A civil engineer tests concrete mixes. Each mix has a 25% chance of passing the strength test. What is the probability the engineer gets the first passing mix exactly on the third test? So, di ba sa kung giingon ang geometric distribution, mo siyang probability nga ani nga specific trial ma-achieve na ko ang success. So, first ani, unsa ang probability daw nga makuha sa engineer ang passing mix exactly sa third test or sa third trial. Sulat lang yung mga given. So the probability of success, di ba, is 25%. Ang cure probability of failure, that is just 1 minus P, 0.75. Then ang K, mo to siyang specific trial nga imong gi-target. That is 3, kay third test man. So atong formula, substitute the given. So ang probability nga exactly on the third test mo pasar ang mixture is 0.141. Next sample, problem number 2. It's the final seconds of a tight game and the Indiana Pacers are down by 1 point. Malcolm steps to the free throw line for up to 3 shots. The crowd holds its breath. Malcolm has a 70% chance of making any single free throw. The coach needs him to make his one free throw only. Question is, what's the chance Malcolm sinks his first free throw exactly on his second try under all this pressure? So, di ba again, ang geometric distribution, atong ginasolve nga, like aning nga specific trial, what is the probability nga ma-achieve na niya ang success? O, diba?
So, probability nga ma-shoot ni Malcolm is 70%. Probability nga dili niya ma-shoot is 0.3. That is 1 minus P. Then ang Q, pila ka trial, that is just 2. So ang formula, substitute the given. Answer is 0.21. So, 921% nga ma-shoot ni Malcolm ang isa ka free throw sa iyahang second trial. Next, Poisson probability distribution. So, hapit na gyud, gamay na lang gyud guys, last na lang gyud ni. Si Poisson distribution, kay mo po ni siyang probability nga, for example, kaning sa isa ka month na ay 5 ka customer mo daw inana siya na mo ng stories. For example, sa isa ka month 5 ka customers daw ang imuhang gaka-cater. Usually ang ginapangutana din ani sa Poisson probability distribution kay unsa may probability nga ana nga month makawalo ka customer. So more inana siya ang flow sa Poisson probability distribution. So more siya ang formula ni Poisson probability distribution. Probability is equal to mu raised to the power of x times e raised to the power of negative mu over x bar. Where mu is mo na siyang average number of events in the interval, and then x kay number of events you want to find the probability for. So, like for example, sa katong akong gihatag ka ganina nga illustration, like sa imo daw average mabantayan ni mga 5 imuhang customers. So mo na siya imong mu, no? Mu 5 per month. Imong x then kay kung gusto ka mag-solve, like for example, i-solve niyo ang probability nga what if maka 8 customer ka. So pilay probability nga maka 8 customer ka ani nga month. Pero i-make sure nato nga ang atong interval or ang atong time nga gina-consider dapat consistent. Like example, if per month dapat pud per month pud ang sa imuhang x, no? Kung per hour dapat pud naka per hour pud ang imuhang x. Dapat same ang imuhang interval or ang imong time nga gina-consider. So, problem 1. A city hospital receives an average of 2 emergency calls per hour at night. What is the probability that exactly 4 emergency calls will come in during a particular hour? O diba, check nato ang time interval. Sa atong mu, iyang time interval is per hour. Dapat sa ato pong gina-solve nga probability, dapat naka per hour pod. As we check on 2 hour per hour pod ang iyahang gigamit. So, pwede nato gamiton si Poisson probability distribution. So again, ang mu mo ng average. So giingon danino ang average is 2 per hour. Ang x mo ni siyang number of events nga gusto nato pangitaan og probability. So mo ni siyang 4. Kay mo siya tong pangitaag probability 4 emergency calls. So write the formula, substitute the given, no? 2 raised to the power of 4 times epsilon raised to the power of negative 2 over 4 factorial. The answer is 0.09 or 9%. So there is 9% daw probability nga upat ka emergency call ang matawag or moabot sa hospital per hour. So mo ni siya ang Poisson probability distribution. Next, problem number 2. On average, a construction company experiences 5 equipment failures per day at a busy work site. What is the probability that exactly 7 equipment failures occur on a given day? So, check na po nato ang time interval. Sa mu, sa average, di ba 5 equipment per day. So, naka per day ang time interval. Dapat pod sa x or sa katong event na gusto nato solvan og probability, same pod ang iyahang time interval. Naraw giingon pod per day or in a given day. So, magamit nato si Poisson probability distribution.
Right na to ang mga given values. Si mu, again, that is the average. Gihatag dani 5 equipment failure ang iyang average. Then ang gusto na to isolve is 7. What if 7 do ka failure per day? Pila na siya ka probability. So substitute lang, 5 raised to 7 times epsilon raised to the power of negative 5 over 7 factorial. So the answer to that is 0.10 or 10%. So naday 10% nga possible daw 7 ka-failure ang mahitabo in a given day. So I think that would be all for tonight. So thank you for listening. So thank you for listening. Mag-send lang kog copy ani, so you may now rest. Thank you so much everyone.